Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Napakaraming hamon ating pinagdaanan, ngunit dahil sa pag-ibig niya, ating napagtagumpayan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng kasampo na linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng ating Panginoon na magpatotoo sa ating pagiging Kristiyano bilang asin at ilaw sa ating kapwa-tao upang tayo'y mamuhay na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karapukan at kahinaan tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinarugdan ay aming mapag-isipan at ang iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Jesucristo na ipinangaral namin
ni Silvano at Timoteo ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nananatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang Kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahil sa kasabikan na mata mo yaong minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan. Ngayon ako ay lingunin at sa mga taong tapat iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Sangayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Dapat kayong mag-iwanag ng kabutiha'y mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ang alat ng asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kahit itinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, ay ilagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa
at hulatiin ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ikasampo na linggo ng karaniwang panahon. Tapos yung mga dakilang kapistahan na sunod-sunod, tayo ngayon ay nasa karaniwang panahon. Ngunit ang araw po ngayon ay mayroong malaman na tema o paksa. Tayo ay tinatawag na magiging asin at magiging ilaw. Kaya po sa ating salmo, ang ating Diyos ay siyang liwanag na ayon pa sa Salmo 118 ay dinudulog natin na tayo'y tanglawan. Si San Pablo, sa kanyang pagpalaganap ng mabuting balita sa taga-Korinto, sa ating unang pagbasa sa kalawang sulat niya sa taga-Korinto, sinasabi niya na ang ilaw ng mundo ng ating Panginoong Hesus ay laging nagsabing, opo, hindi alanganin na opo at hindi. Tayo rin ay dapat mamuhay sa ilaw. Sa salita ng ating Panginoon, ang asin at ilaw ay milak bior. Milak bior. Pero dahil ang ating Ebanghelyo at ang ating unang pagbasa ay nakasulat na sa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo, alati kipos. Alati, ibig sabihin asin. Kaya meron po tayong salita, alat. Doon po nanggaling sa Grigo na alati. Kipos. Pos ay liwanag. Sa Latin naman, dahil lahat po ay nasalin sa Latin ni San Jeronimo, sal et lux. Sal, asin, at lux ay liwanag. Doon po nanggaling ang salary sa sal. Dahil ang basihan po ng sahod noon ay kung gaano kadaming asin, mahalaga pong asin sa tao. Doon kinakailangan. Kaya meron tayong salary, ang takal ng asin na dapat tanggapin ng isang manggagawa. Paano ba ang magiging asin? Una sa lahat, ang asin ay napakahalaga na bahagi ng ating buhay. Kailangan natin ang sodium oxide sa iba't ibang paraan. Pero ito ay nagkahulugan, una sa lahat ang asin, dahil ito ay nagpreserba, nagbibigay ng lasa at nagpapalinis sa tubig at nagpapatagal sa mga preska gaya ng isda o mga gulay. Kinakailangan natin ang asin na magbigay sa atin ng simbolo sa buhay, ang pagiging matapat sa Diyos. Ang Diyos na nagkaroon ng tipan sa atin na ito ay nagbibigay ng walang hanggang buhay na sinasalamin ng asin. At isang relasyon ng isang kaibigan, ang pagkakaibigan, at dahil dito, kailangan tayong maging matapat sa Kanya. Ang katapatan ay napahayag din sa asin dahil ito'y nagbigay ng saysay, nagbigay ng anong lasa sa buhay. Kapag sobra ang ating pagpapahayag ng ating mga debosyon, parang sobrang alat na asin na hindi natin kayang kainin ang pagkain. Pag sobra namang tabang, dahil kulang tayo sa debosyon, hindi rin natin kaya dahil walang lasa. Kailangan pantay at balansi lang. Kailangan na mayroong tunay na harmonia. Ito yung
kahulugan ng asin. Pero yung asin ay hindi lang sapat sa ating pagiging Kristiyano. Kailangan din tayo ay magiging ilaw sa ating kapwa. Upang maging ilaw sa ating kapwa, tingnan natin ano ba ang ilaw. Kapag kagabi o dili kayo napakadilim, napakahirap tayong kikilos. O dili kaya kahit na araw, pero mayroong nangyari sa buhay natin, medyo mahirap yung paningin. O dili kaya mayroong tinatawag na napakatindi na karanasan na parang may karimlan sa loob ng puso. Ito rin ay kadiliman na kahit may araw, kahit may liwanag, parang walang liwanag ang buhay natin. Kailangan natin ang ilaw. Ang ilaw ay mayroong 3 antas. Antas na pisikal, na ito yung ordinaryo na ilaw na kung saan tayo nagsisindi. Noon ay gumagamit tayo ng iba't ibang mga pamaraan. Ginagamit ang mga kahoy at yung mga masusunog na mga bagay-bagay. Ngayon, nagkaroon na tayong discovery na mayroon ng mga gas at mayroon ng yung elektrisidad na kung saan mayroon ng iba't ibang paraan na mapahayag ang ilaw na napakahalaga sa atin. Kaya kung walang ilaw, blackout o sa ating bayang Pilipinas, brown out dahil mga brown race daw tayo. Pero ang kahulugan ng ilaw, ang ilaw ay katotohanan. Sapagkat kung mayroong ilaw, makikita natin ang totoo. Kaya simbolo siya ng katotohanan. Pag may ilaw ang puso mo, pag may ilaw ang isipan mo, nagbigay ka ng totoo at nagpapahayag ka ng totoo. Ang ilaw din ay nagkahulugan ng karunungan. Karunungan na nagmula sa Diyos at ang pag-unawa sa karunungan na mula sa Diyos na ating ipinapahayag sa kung anumang mga siyensya at kung anuman ang mga pagtuklas ng mga agham na ito ay nangangailangan upang lalo pang yayabong at unlad ang ating pagiging Kristiyano, hindi lang pagiging tao, hindi lang pagiging mga mamamayan, na tayo'y umuunlad, yumayabong sa pangalan ng Diyos dahil tayo'y nakaunawa na siya yung liwanag sa ating puso. Kailangan din nating makikita na ayon pa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 9, versikulo 2, na ang ilaw ay simbolo ng kaligtasan at ang kaligtasan na nagmula sa Diyos. Sapagkat ang Diyos naman ay Diyos ng liwanag. At dahil Diyos na siya ng liwanag, ang ilaw ay nagpapahayag ng presensya ng Diyos. Kaya kung makikita ninyo ang ating Blessed Sacrament, na presensya ng ating Pong Isus Nazareno, mayroon po siyang ilaw. Sinisindihan yan dahil simbolo ang ilaw sa presensya ng Diyos. Kaya pagka mayroon po tayong misa, sinisindihan po ang mga kandila dahil yan ay nagpapahayag ng presensya ng Diyos. Kayo ba ay nagsisindi din ng kandila o mga ilawan sa inyong bahay tuwing gabi upang kayo manalangin na sama-sama? Baka kayo'y manalangin na nag-iisa lang kasi ang iba andoon sa kanilang mga cellphone o nanood lang sa TV. Panahon na patayin muna yung TV. Sindihan ang kandila upang sa pagsindi natin, magkaroon tayo ng dasal. At ang dasal ay simulan natin na magbibigay liwanag sa ating mga puso. May bagong mga kandila na rin pag ayaw ninyo na magkaroon ng tinatawag na ligalig sa apoy dahil likado yung magsindilan ng kandila. Mayroon namang kandila na para na lang electric ngayon at pag i-on mo ay para na rin kandila na sumisindi. Pwede na pero yun. Ang kailangan lang na sabay-sabay kayong manalangin na isang pamilya o kasambahay upang ang liwanag ng Diyos ay manunuot sa pinakamahalagang bahagi ng iyong kalooban. Manunuot sa kalooban sa inyong puso upang ang inyong puso ay marunong magmahal. Manunuot sa lahat ng bahagi ng inyong utak upang ang inyong pag-iisip ay nasentro sa Diyos. Manunuot sa buong pagkatao ninyo upang ang landas na inyong gawin ay o kaya lakaran o dili kaya landas na
sinasabuhay ay ang landas ng Diyos. Sapagkat kung kayo ay lumihis ng landas, nasa karimlan pa rin kayo. Karimlan sapagkat ang demonyo ay naglalakad pa sa mundo. Wala pa siya sa impyerno. Akala nyo, nandoon na siya sa trono ng impyerno. Wala pa ang demonyo doon. Naglalakad siya sa mundo upang ang lahat kahit naglalakad sa ilaw ay kanyang udyukan sa mga hindi kaaya-aya na mga gawain na dapat tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya maging matapat tayo, yun ang kahulugan ng asin. Pero dapat isabuhay natin ang liwanag ng Diyos sa ating budhi o konsensya, sa ating mga puso upang mamuhay tayo sa pag-ibig, sa ating isipan upang ating isipan ay laging ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Nang sa gayon, ang buhay natin ay buhay na may lasa gaya ng may asin. Ang buhay natin ay may ilawan gaya ng ilawan na nagbigay liwanag sa ating kapwa-tao. Hindi po tayo makaranas ng liwanag kapag ang iniisip natin ay sarili lang natin o dili kaya ang mga bagay-bagay lang dito sa mundo. Kailangan natin isentro ang Diyos sa buhay. Pagkisabi sa katabi mo, isentro mo ang Diyos sa puso mo. Upang ang Diyos, pagka masintro tayo sa ating mga puso sa Diyos, ang Diyos ay siyang pumapanginoon ng ating buhay. At kung siya na ang pumapanginoon sa ating puso't isipan at buong pagkatao, ang Diyos ay siyang liwanag sa buhay natin at ating nasumpungan na ang buhay na may lasa at kabuluhan sapagkat ating nadama na ang kahindik-hindik na presensya ng Diyos na siyang nagbigay ng kabuluhan, na siyang nagbigay ng liwanag sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Atin pong itutugon, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan, naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat na naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikaunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, hiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanang paningin nang sa gayon, kanang purihin ang iyong kabutihan. Hiling namin ito, sumitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at ang loob, ang tayong likamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sa ngad mong sa iwas ng lubos, ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-ilaw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa na manghel si siyawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan yung Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay, tuling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingaping simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa,
ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, kapatid naming Nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanidapating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na mga Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa ima, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesus-Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu-Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu-Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsalong ka. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Ang Panginoon ang aking
Kanino ako masisinda, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa't mahaba. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilaan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindang, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisindang, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa
ng iyong mga kinalugdan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, ay manaugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. So, para makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno. Plakpakan po lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tumutulong sa atin, lahat ng nagkikiisa sa atin, lahat ng mga narito upang ang Diyos ay magpapala sa inyo na mga pagpapalang siksik, liglig at nag-uumapaw. Asin at ilaw, mga mahalagang bagay sa ating buhay, tayo'y dapat magbigay panlasa sa buhay Kristiyano at ang ating liwanag ay ang ating ibibigay sa ating kapwa. Ngayon na po ang paspas. Mangyari po namin taas bagya, mga bagay ng paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inagmon sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ang Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan mitang loob na tinatanaw. Basasan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo namin mula ating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglay ang kapayapaan at pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong dinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.